Kabanata 5161. Sa pagtatapos ng araw, ang tinatawag na partido ay isang hindi opisyal na pagpupulong. Inayos ang lahat para lang malaman ng lahat na si Calvin ang ganap na magkokontrol pagkatapos ng kasal sa pagitan ng Lo at ng pamilya Bowie. Siya ang magiging kumakatawan sa Heaven's Gate sa hinaharap. Sa madaling salita, ang kanyang reputasyon ay kumakatawan din sa reputasyon ng Heaven's Gate. At gayunpaman, may nang-ahas na sumalungat sa kanya. Nakakagulat lang. Ngunit hindi nagtagal, ang mga mukha ng mga tao ay napuno ng walang anuman kundi ang paghamak. Kung sino man ang maglakas loob na sumalungat kay Calvin noon ay tiyak na magdaranas ng kakilakilabot na kapalaran. Nagbago ang mga ekspresyon ni Calvin at Emory, at hindi nila akalain na may magdudulot ng gulo sa kanila sa ganoong mahalagang sandali. Hindi lamang ito isang hamon sa kanila, ngunit ito rin ay isang lantar ang pagpapakita ng kawalang galang sa kanilang mga pamilya. Ang magandang mukha ni Calvin ay nagsiwalat ng isang pahiwatig ng pagpatay na layunin, at nagsimulang mamuo ang mga gasgas sa kanyang agata na batong Pulse Ares habang kinakalikot niya ito. Ilang mga disipulo ng Longmen ang ganap na humarang sa mga pasukan at labasan. Samantala, humakbang si Rachel para bigyang daan si Harvey. Naglakad palabas si Harvey na naka-cross arms, at walang makakita ng malinaw sa kanyang mukha. Tanging ang kanyang kulot na katawan lamang ang makikita, ngunit ramdam ng lahat ang kanyang makapangyarihang aura. Sino ka, pwede ko bang itanong? Saan ka nanggaling? How dare you come and sirain ang aking platform? Sabi ni Calvin na nakakunot ang noo. You even picked such a crucial time. If you tell me who's behind this, I'll let you go. Ang pangalan ko ay Harvey York. Isa lang akong eksperto sa geomancy mula sa Golden Sands. Ako rin ang sinumpaang kapatid ni Quill. Pumunta ako dito ngayon para mapatunayan mo ang pagiging inosente ng kapatid ko. Natigilan si Calvin, at parang pamilyar ang pangalan ni Harvey. Si Quill ang sinumpaang kapatid mo. Sabi niya tapos tumawa siya. Ikaw ba ang tanga na may badge ng pinuno? Ang nagpapatay sa Outer Elder. Dahil sa inyo, kinailangan ni Quill na pumunta dito para lang ipaliwanag ang kanyang sarili sa 7 matatanda. Ninakaw pa nga niya ang aming mental cultivation technique. Sa sandaling nalantad siya, binawian na siya ng buhay dahil hindi niya kayang makitang bumagsak ang kanyang reputasyon. Dahil sa iyo, ang pangalan ni Quill bilang isang bayani ay ganap na nawala. Dapat kitang hulihin ng buhay sa sandaling ako ay umakyat sa kapangyarihan, para parangalan ang mga ninuno ng pamilya Gibson. Humingi na ako ng tawad sa mga ninuno ng Heaven's Gate para dito. Para sa reputasyon ng Heaven's Gate, hindi ko papansinin ang autoridad ng badge ng pinuno. Ang badge na mayroon ka ngayon ay walang iba kundi isang bloke ng bakal para sa akin. So, are you planning to give up? Or are you waiting for me to help you with that instead? Isang hakbang pasulong si Calvin. Lahat ay natuwa sa mga nalilitong ekspresyon. Kahit na nagsasabi ng totoo si Calvin tungkol sa paghingi ng tawad, nangangahulugan ito na hindi sapat ang badge para pigilan siya. Tiyak na magdurusa ang lalaking nakatayo sa harapan niya. Tumingin si Harvey kay Calvin at huminga ng malalim. Expected ko na, kaya hindi mo ako bibigyan ng paliwanag, gaya ng sinabi mo. Kung ganoon, ako na mismo ang kukuha. Mataray na sabi ni Harvey na naka-cross arms pa. Biglang naningkit ang mga mata ni Calvin kahit na puno ng kumpiyansa. Iniisip niya na baka may pandaraya si Harvey sa kanyang manggas. Kahit sinong makapag-isip ay makakaalam ng mga kahihinatnan ng pagbardyang sa isang lugar tulad nito. Kung naglakas loob pa si Harvey na gumawa ng ganoon, tiyak na hindi lang siya isang lalaki na may hiling ng kamatayan. Kasabay nito, medyo hindi mapalagay si Calvin, hindi niya alam kung ano ang ibinigay kay Harvey ng lakas ng loob na humingi ng paliwanag. Pumunta ka, utos ni Calvin. Supilan ang mga rebelding ito. Maraming mga elite mula sa pamilya Lo ang humakbang pasulong, hawak ang kanilang mga espada. Kahit na ano ang kaso, ang pamilya Lo ay isang martial artist pa rin na may mataas na posisyon sa Heaven's Gate. Nagliwanag ang mga mata ng mga elite, at itinaas nila ang kanilang mga ulo,
at sila ay tiyak na hindi mga karaniwan na manlalaban, upang sabihin ang hindi bababasa. Dahan-dahan silang humakbang, handang tapusin si Harvey at ang iba pa. Nakasanayan ng makakita ng mga mayayamang babae, prinsipe, young master, at mga mula sa underworld ng dugo. Hindi sila natakot sa nakita. Nakangiti sila habang nanunood ng palabas, tahimik na naghihintay na makita kung gaano kahirap si Harvey at ang iba na matatapos. Swoosh! Sumugod ang mga elite patungo kay Harvey. Sa sandaling iyon, mahinahong naglabas ng baril si Rachel at hinila ang gatilyo ng walang pag-aalinlangan. Bang, bang, bang! Maaaring talunin ng mga baril ang anumang sandata sa anumang distansya. Isang putok ng baril ang narinig, at tinakpan ng mga piling tao ang kanilang mga siko at tuhod, na nawalan ng lakas para lumaban. Sila ay puno ng puot, hindi nila akalain na lalabagan ni Harvey at ng iba ang rules ng underworld at kumuha ng mga baril ng walang pag-aalinlangan. How dare you use firearms sa Heaven's Gate Headquarters? Gusto mo bang mamatay? Nauna ka pang nagkarga ng mga bala. May balak ka na palang manggulo dito. Wala ka talagang takot. May pakialam ka ba sa batas? Galit na naghiyawan ang mga bisita matapos siyang makita. Ang paggamit ni Rachel ng baril ay sapat na upang makagawa na sasabog sila sa galit. Sa kanila, maliban sa pamilya Lowe na gumamit ng baril, kahit sinong iba ay naghahanap ng kamatayan sa pamamagitan ng paggawa nito. Nandidiri ang lahat kay Harvey. Sa tingin niya kaya niyang magpakita ng baril sa isang sagradong martial training ground tulad nito. Paano walang muwang? Karaniwan, ang isang gun king ay makakahawak ng mga ordinaryong baril ng walang labis na pagsisikap. Mukhang hindi alam ng bata na ito. Nagkatinginan sina Calvin at Emory, at bahagyang gumaan ang kanilang mga mukha. Hindi magiging sila na matakot sa sinuman na maaari lamang gumamit ng mga baril para magpakita. Naka-cross arm si Harvey habang papalapit, hindi pinapansin ang mga elite na namimilipit sa lupa. Hindi mabilis ang kanyang mga galaw, ngunit puno ng lakas ang bawat hakbang niya. Lalong lumakas ang kanyang aura, na humahawak sa puso ng lahat ng nasa paligid niya. Nagkatinginan ang lahat, normally, martial artist lang ang makakagawa ng ganito. Gayunpaman, walang ganoong kasanayan si Harvey. Siya ay isang dalubhasa sa geomancy na nagpapakitang gilas na may badge. Hey! Tinalo mo ang 12-12 ng mga tauhan ko gamit ang baril. Sa tingin mo kaya mong ipakita ang iyong sariling lakas sa Sacred Martial Arts Training Ground dahil lang doon? Nag-cross arm si Calvin, at malamig na tumawa. Ipapakita ko sa iyo kung ano ang ibig sabihin ng pagiging walang talo. Sasabihin ko sa iyo na palaging may isang tao na mas magaling dyan. Baliin mo ang mga paa nila, Colin. Ihagis mo sila sa mga aso pagkatapos nito. Ang mga tao sa paligid ay agad na napabuntong hininga nang marinig ang pangalang iyon. Ano, si Colin Lowe, ang maalamat na lalaking nakabisado ang Golden Shield at balat na bakal. Siya ay isang sikat na figure mula sa pamilya Lowe. Sa isang dalubhasang martial artist na katulad niya, pantay ang posisyon ni Young Master Calvin na mas malakas. Buntong hininga. Masyadong walang muwang ang geomancy master na ito. How dare he go against Young Master Calvin ng ganito? Maging ang kanyang mga ninuno ay hihilahin pababa dahil sa kanya. Humanga ang mga tao sa lakas ni Calvin, at kasabay nito ay kinutya si Harvey sa kanyang kayabangan. Nakikipag-away kay Calvin sa punong tanggapan ng Heaven's Gate. May death wish ba siya? Bam! Isang figure na mukhang bakal na tore ang lumitaw mula sa sulok. Siya ay halos 6.6 na talampakan ang taas, at siya ay isang kalahating hubad na lalaki na may maraming buhok sa kanyang dibdib. Ang kanyang balat ay tanso ang kulay, at ang tanawin ay nagpanganga sa lahat sa gulat. Nakakagulat na makakita ng isang taong nagsasanay sa ganoong paraan. Mabilis na tinutok sa kanya ni Rachel ang baril at walang pag-aalinlangan na hinatak ang gatilyo. Bang, bang, bang! Ngunit nanatiling kalmado ang pagtayo ni Colin kahit narinig niya ang putok ng baril, bawat putok ay dumating ito. Kitang-kita ang mga sparks habang ang mga bala ay bumangga sa kanyang katawan at napalihis.
Agad namang nanlaki ang mga mata ng audience. Invincible siya. Ang kanyang kahusayan sa martial arts ay hindi nagkakamali. Siguro siya ay isang sikat na heneral na kayang talunin ang libu-libong tao ng mag-isa sa sinaunang panahon. Dahan-daang naglakad si Colin papunta kay Rachel na nakakatakot ang ekspresyon. Baliin ang iyong mga paa at gumapang palabas ng lugar na ito upang tanggapin ang iyong parusa. Ililibre kita if you do, sabi niya habang hinihimas ang leeg niya. Kung hindi, baka masampal kita ng hindi sinasadya. Hindi maganda kung susuwin ko si Young Master Calvin ng ganyan. Hindi papagaanan ni Colin ang mga bagay sa sinuman, at natatakot siyang mapatay niya si Harvey at Rachel. Akala ng lahat, natural lang sa kanya na sabihin ang mga katagang iyon. Harvey crossed his arms calmly, looking at Colin curiously, as if Colin is just an ordinaryong tao. Si Rachel naman ay nakatayo sa harap ni Harvey na may malungkot na ekspresyon. Inilagay niya ang kanyang kamay sa kanyang espada, handang umatake kung may nangyaring mali. Malamig na napangiti si Colin nang makitang hindi umiimik si Rachel, mabilis siyang humakbang pasulong upang tapakan ito. Plano niyang tapusin si Rachel tulad ng ginawa niya sa iba. Bang, bang, bang. Nagpaputok ng baril si Rachel, ngunit hindi ito umubra. Mabilis siyang umatras para reload, at mukhang nakakatakot. Kung baril lang ang magagamit mo, iminumungkahi kung lumuhad ka at ipagtapat ang iyong mga kasalanan. Hindi pa rin naman huli na. Ito ang aming malaking araw at pakiramdam namin ay mapagbigay kami, kaya ililibre ka namin, sabi ni Emory bigla. Kanina pa siya nanunood ng palabas habang naka-cross arm, at nakangiti. Saglit na pinaningkitan siya ni Harvey. Ikaw dapat si Miss Emory. Hindi ko alam kung sincere ka o naimpluwensyahan ka ng bastard mong asawa, ngunit dahil sinabi mo ito, hindi kita pipiliin. Ikaw, nanginginig sa galit si Emory. Sa wakas ay nagsalita siya ng may kabaitan, ngunit tumugon si Harvey ng may panunuya. Anak, hindi mo ba alam na si Miss Emory ang pinakamaningning na hiya sa Heaven's Gate na punong tanggapan? Ano ba yang ugali mo? Gusto mo na bang mamatay? Hindi kailanman nagsalita si Miss Emory para sa sinuman. Ito dapat ang iyong pinakamalaking karangalan. Kalimutan mo na ang pagpasalamat sa kanya, may sinabi ka pa nga. Ang mga panauhin ay lantarang iniinsulto si Harvey. Nakangiting ipinulupot ni Calvin ang kamay sa baywang ni Emory. Ang tao na iyon ay walang alam na takot, sinta. Kung hindi natin siya tuturuan ng magandang aral, iisipin niyang napakagaling niya. Inalis ko ang mga paghihigpit mo, Colin. Hindi na kailangang magpigil, malungkot niyang sabi. Hindi mahalaga kung matalo mo sila hanggang mamatay. Oo naman, si Colin, tuwang-tuwa, ay hinampas ang kanyang dibdib na parang isang malaking bakulaw. Sumabog muli ang kanyang aura, ang pagpatay na intensyon ay lumabas sa kanyang katawan. Para sa kanya, mas madaling pumatay ng tao kaysa saktan sila. Talagang humanga ang mga bisita. Naniniwala sila na hindi alam ni Harvey at Rachel ang kanilang kakilakilabot na kapalaran, at malapit nang matapos. Pumikit pa ang mga dilag, kunwari ay ayaw nilang makitang lumingon ang dalawa sa mga piraso ng karne. Nang makitang humakbang si Colin, dumilim ang mukha ni Rachel. Likas niyang sinubukang iguhit ang kanyang espada. Target ang dibdib at ulo, biglang sabi ni Harvey. Itinuro niya ang isa sa maraming mahahalagang punto na pamilyar sa lahat ng mga martial artist. Mabilis na nagkamalay si Rachel at tinutukan ang mga vital points ni Colin. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 5165. Bang, bang. Dalawang malalakas na putok ng baril ang umalangaw-ngaw. Kasunod ang tunog ng nabasag na salamin. Si Colin, na mataas at makapangyarihang ekspresyon, ay biglang tumingin sa sobrang sakit. Ang kanyang katawan ay nanlamig, at bumulwak ang dugo mula sa dalawang butas. Og! Napaungol si Colin sa sakit, bumagsak siya sa lupa, na paralisado. Nakakamatay na mapotla ang kanyang mukha. Naparalisa siya,
Nagtagumpay ba si Harvey sa pagpapakita ng kahinaan ni Colin? Kaya ba si Rachel ay nakalusot? Nataranta ang mga eksperto, prinsipe, at mayayamang babae doon. Alam ng mga nagsasanay ng martial arts na ang mga pamamaraan tulad ng Golden Shield at Iron ang balat ay nagkaroon ng kanilang mga kalamangan. Gayunpaman, ang mga kahinaan na ito ay kadalasang itinatago ng mabuti. Hindi ang tagalabas ay alam ang isang bagay tulad na sa unang lugar. Gayunpaman, madaling na ipakita ito ni Harvey. Ito, nabasa ng malamig na pawis ang kanilang mga likod, at sila ay nanghina dahil sa gulat. Anong nangyayari dito? Paano niya nalaman ang kahinaan ni Colin? Siya ba talaga ang Diyos ng digmaan? Kaya ba matalas ang mata niya? Siguro ang geomancy arts na taglay niya ay sobrang tumpak, maaari pa niyang malaman ang mga bagay na ganito. Napailing ang lahat sa gulat. Sinampal pa ng ilang dilag ang sarili nila sa mukha, umaasang hindi sila nanaginip. Para sa kanila, hindi dapat ganito kahina ang isang eksperto na tulad ni Colin. Hindi rin siya madaling ma-knockout. Sino ka? Natauhan si Colin, na may takot at galit na nakatingin kay Harvey. Paano mo nalaman ang kahinaan ko? Sino ang nagbenta sa akin? Inis na inis talaga si Colin. May tiwala siyang kaya niyang durugan ang maliliit na fries tulad ni Harvey, at walang effort si Rachel. Siya ay hindi nasisiyahan, at tumangging aminin ang pagkatalo. Kalmado siyang tiningnan ni Harvey. Dahil isa kang simpleng tao, hahayaan kong iligtas ka ni Rachel. Hindi ko ipinakita ang iyong huling mahinang punto. Kung gagawin ko, baka bangkay ka na. Si Colin ay nanginginig. Bigla niyang napagtanto na hindi lang nagkataon ng binata sa kanyang harapan na nagawang ihayag ang kanyang kahinaan. Alam pa ni Harvey ang kanyang pinakamahalagang kahinaan. Walang pag-aalinlangan, agad na bumagsak si Colin sa lupa, na kunwari ay patay. Kung hindi niya na-assess ng mabuti ang sitwasyon at nakalaban niya ang isang nangungunang figure tulad ni Harvey, siya ay malamang na hindi niya alam kung paano siya namatay. Sa wakas ay bumalik sa katinuan si Calvin. Dahil alam mo ang kahinaan ni Colin, siguradong sinabi sa iyo ni Quill ang tungkol sa kanya. Siya ang nagtakda ng lahat ng ito, di ba? Alam kong hindi niya kayang pigilan ang kanyang ambisyon. Ngayon, mayroon na tayong patunay. Paano kung ma-penetrate mo ang mga depensa ni Colin? Ito ang punong tanggapan ng Heaven's Gate. Ito ang aming teritoryo. Mamamatay ka sa pagiging mayabang. Ngumiti si Harvey kay Calvin, saka casual na umupo sa malaking sofa sa gitna. Si Rachel noon ay mabilis na gumawa ng black tea para sa kanya. Matapos uminom ng ilang higop para malinisan ang kanyang lalamunan, sa wakas ay nagsalita si Harvey. Nandito lang ako para ituwid ang ilang bagay kay Young Master Calvin. Pagkatapos natin, tatayo na ako at aalis. Naiintindihan mo ba? Number 1. Sana may makapagsabi sa akin kung paano eksaktong na-frame si Quill, at kung paano siya namatay talaga. Number 2. Gusto kong malaman kung sino ang nag-utos sa mga assassin na habulin si Darwin at ang iba pa. Number 3. I want the name of the person who ordered that bastard Devon to cause ng mga problema para sa pamilya Gibson. Tatalakayin natin ito ng mahaba at dahan-dahan. At kapag tapos na tayo, maghihiwalay na tayo ng landas. Pero kung ayaw mong gawin, pasensya na. Nagulat ang lahat, saka nagpalitan ng nalilitong tingin. So nandito talaga siya para kay Quill. Tama na, Harvey, sigaw ni Calvin. Alam ng lahat na ninakaw ni Quill ang mental cultivation technique ng pamilya Lowe. Naprotektahan namin ang pamamaraan na iyon sa loob ng daan-daang taon. Lahat ng nasa Heaven's Gate ay alam na alam iyan. Gayunpaman, nagtagumpay si Quill sa pagperpekto ng pamamaraan. Sino pa kaya ang magnakaw sa amin ng mga diskarte bukod sa kanya? Tungkol sa pagpatay kay Darwin at sa iba pa, ano ang kinalaman niyan sa akin? Iyon ay hindi man lang nangyari sa Heaven's Gate. Wala akong Forbidden Army. Wala akong pakialam sa mga ganito. Si Devon ang commander. Hindi siya mapipigilan ng pamilya Lowe na gawin ang anumang gusto niya. Tama, may rules ang Heaven's Gate, alam mo ba iyon? Dagdag ni Emory.
Huwag kang mangahas na siraan ang sinuman dito ng walang matibay na ebidensya. Sa tingin mo ba hindi ka matatalo dahil lang natalo mo si Colin? May sasabihin ako sa'yo. Ang pagiging patas at sentido komon ang ibig sabihin ng lahat dito. Ang iyong kakayahan sa pakikipaglaban lamang ay hindi makumbinsi ang karamihan. At saka, alam naman ng lahat na nagpakamatay si Quill dahil sa kahihiyan. Bukod sa pagruling sa kanya, ano pa ba ang dapat nating gawin? How dare you try to distort the truth? Ayos lang tayo dito. Hindi ka magkakaroon ng pagkakataong baligtarin ang hatol. Hindi mo rin magagawa ang anumang gusto mo. Matuwid ang ekspresyon ng mukha ni Emory. Kung ipagpapatuloy mo ang gulo at pagbibintang dito dahil lang sa malakas ka. Ang pamilya Bowie ay hindi uupo dito at manunood. Talagang magbibigay kami ng hustisya sa iyo kasama ang pamilya Lowe. Nang makita ang masungit na ekspresyon ni Calvin at Emory, napabuntong hininga si Harvey. So balak niyo pa na maging matigas ang ulo ng ganito, ha? Simula nang dumating ako dito, natural na ako ay may ebidensya para suportahan ang sarili ko. Bakit hindi natin tangkilikin ang ilan sa mga record na dinala ko? Pinitik ni Harvey ang kanyang mga daliri. Mahalaga para sa kanya na patunayan ang pagiging inosente ni Quill. Kung hindi, matatalo niya ang lahat sa harap niya hanggang kamatayan. Mabilis na pinalabas ni Rachel ang recording na inihanda niya sa screen. Hindi lang ang mga testimonya ni Ricky at Devon ang ipinakita. May something din sila na iba pa. Ibinunyag nila ang ilan sa mga ebidensyang nakolekta nila, kabilang ang mga naitalang pag-uusap tungkol sa kay Calvin na nagbibigay ng benepisyo sa lahat. Sa ebidensyang ito, malinaw na ang pagkamatay ni Quill ay isang detalyadong pamamaraan na binalak ng pamilya Lowe. Ang pamilya Lowe ay hindi lamang gusto ang pamamaraan ng sirkulasyon ng enerhiya ni Quill, ngunit gusto din nila na siya ay kinasusuklaman ng kasaysayan. Anong masamang tukona? Matapos makuha ang lahat ng ebidensya, lahat ng tao sa paligid ay mabilis na tumingin kay Calvin na may kakaibang hitsura. Si Ricky, ang tagapagtanggol ng mga diskarte sa paglilinang ng isip ng pamilya Lowe, ay nanunumpa na sa lahat ng oras na ito ay binabantayan niya ay isang blankong libro lamang. Nangangahulugan ito na ang pamamaraan ay hindi nagmula sa pamilya Lowe. Sa madaling salita, sinadyang inakusahan si Quill. Gamit ang testimonya at ebidensya ni Devon sa kondisyon, makatwirang sabihin na si Quill ay sadyang na-frame. Si Quill ay hindi lamang ganap na inosente, ngunit siya rin ay isang matuwid na tao hanggang sa katapusan ng kanyang buhay. Ang Lowe, sa kabilang banda, ay nag-frame kay Quill para sa kanyang pamamaraan. Kumikilos sila na parang nasa tama sa lahat ng oras. Ito ay tunay na nakakagulat na balita para sa lahat ng kasangkot. Matapos makita ang ebidensya, natahimik si Calvin sa gulat. Gayunpaman, hindi nagtagal ay lumapit siya sa kanyang pandama. Alam ng lahat na si Ricky ang pinakamalaking kakompetensya ko sa pamilya. Sigaw niya habang nagpikit ng kanyang mga mata. Walang katapusan tayong lumaban, lahat para sa trono. Sa ganitong sitwasyon, sasabihin at gagawin niya ang kahit ano para lang siraan ako. Si Devon naman, siya ang commander ng Forbidden Army. Bakit niya gagawin ang utos ko kapag siya mismo ay may ganoong kataas na katayuan? Sobrang taas na ba ako? O mababa ang tingin mo dito? Kung tutusin, lahat ng ipinakita mo dito ay ginawa mo. Sinisikap mo akong bigyan ng masamang pangalan, para lang matalo ako. Mapait na ekspresyon ang ipinakita ni Calvin. Hindi ko alam kung anong bentahe ang nakuha mo sa pamilya Gibson para magdulot ng napakaraming gulo dito, Harvey York, dagdag ni Emory. Kung susundin natin ang batas, walang kwenta ang testimonya na iyon dahil ini-interrogate mo sila. At saka, lubusan mong nilabag ang batas. Pinahiya mo kaming mga elite sa pamamagitan ng pag-trap nito kay Calvin. Lumalabag ka sa batas. Pumunta ka pa dito para lang manakit ng tao at sirain ang party. Nakipag-ugnayan kami sa Law Enforcement Hall at sa mga tagapagtanggol nito. Darating sila para harapin ka. Hindi mahalaga kung ang mga tao dito ay naniniwala sa ebidensya na iyon. Nagpasya na sina Calvin at Emory na itakwil sila. Tama, mamatay ka kapag dumating sila.
Sabi ni Calvin. Narinig niyo na lahat, mahinahong sabi ni Harvey. Bakit hindi niyo na lang sila itama? Magalang na pumasok ang Grand Protector at ang kanyang mga subordinate. Agad naman silang tumayo sa tabi ni Harvey na nakahalukip-kap. Ang mga tagapagtanggol ay hindi kailanman tatayo sa isang hamak na tulad niya. Kami ang namamahala sa pagprotekta sa buong Heaven's Gate, at hindi lamang ng ilang tao bulalas ng dakilang tagapagtanggol. Dahil narito ka upang itaguyod ang hustisya, gagawin ng mga tagapagtanggol. Siguradong susuportahan kita. Ang Law Enforcement Hall ay palaging matatag at patas. Malamig na dagdag ni Kaysen. Ang paggamit ng pangalan ng Law Enforcement Hall nang walang pahintulot upang takutin ang mga tao ay may malalang kahihinatnan. Ang mga patutuo ni Ricky at Devon ay naitala sa Imperial Prison. Bulalas niya. Ayon sa batas, lahat ng ebidensya na nakuha namin ay valid. Ano? Matapos makita ang tatlong sikat na figure ng Heaven's Gate na nakatayo kasama si Harvey, nakamukha ng isang grupo ng mga alipors. Nagsimulang umikot ang mga mata ng lahat, at iniisip nila kung nanaginip lang ba talaga sila. Ang mga magagandang bisitang babae ay patuloy na sinasampal ang kanilang mga sarili upang magising, ngunit walang epekto. Ito ay malinaw na hindi ito panaginip. Kahit ganun, parang totoo. Ang Law Enforcement Hall, ang mga tagapagtanggol, at ang Imperial Prison ay nakatayo sa likod ni Harvey, at hindi sa kay Calvin. Ang reputasyon ng Pamilya Law ay ganap na nasira sa oras na ito. Talagang natakot si Calvin. Ang tagumpay ni Harvey sa pagkumbinsi sa tatlong nangungunang figure na tumayo kasama niya ay sapat na upang patunayan ang kanyang lakas at tuso. Gayunpaman, agad na nagningning ang kanyang mga mata pagkatapos noon. Dakilang tagapagtanggol, Mr. Kaysen, Mr. Ridge, lahat ba kayo ay natatakot sa badge ng pinuno? Pwede naman kayong magsabi sa akin kung ganon. Nanumpa na ako na ipagwalang bahala ang mga patakaran ng badge sa harap ng ninuno ng Heaven's Gate. Dapat pareho kayong lahat, ayos lang basta humingi tayo ng tawad sa kanila mamaya. Siyempre, naniniwala si Calvin na nakuha lang ni Harvey ang gusto niya dahil sa badge dito. Matapos marinig ang mga salita ni Calvin, ang mga bisita ay nagpakita ng mga pagpapahayag ng pagkaunawa. Akala nila ay talagang kahanga-hanga si Harvey, ngunit ang lahat ay dahil sa badge ng pinuno. Ang badge ay may parehong awtoridad bilang pinuno. Natural lang sa may hawak ng badge na dayain niya ang tatlong kilalang tao na ganyan. Dahil sinabi ni Calvin sa iba kung paano haharapin si Harvey, siguradong patay na siya. Naiinis na napatingin ang lahat kay Harvey, naghihintay na makita ang takot sa kanyang mukha. Ibinaba ni Harvey ang kanyang tasa at pinag-cross ang kanyang mga paa. Kaysen, naiintindihan mo ang mga patakaran ng Law Enforcement Hall dahil ikaw ang pinuno. Sabihin mo sa akin, mayroon bang panuntunan na nagsasabing maaari mong baliwalain ang badge sa pamamagitan lamang ng isang simpleng paghingi ng tawad? Hindi, matigas na sagot ni Kaysen. Mayroon kaming mga panuntunan na nakasulat sa Black and White Tech. Ang badge ay may parehong awtoridad bilang pinuno. Ang mga may hawak ng badge ay nagiging pansamantalang pinuno. Ang mga sumuway ay ituring na mga taksil, at dapat patayin kaagad. Ang mga bisita ay huminga, na nalilito. Bilang pinuno ng Law Enforcement Hall, hindi kailanman pakikialaman ni Kaysen ang mga patakaran ng Heaven's Gate. Gayunpaman, sinabi ni Calvin na maaari niyang baliwalain ang badge hanggat humingi siya ng tawad sa ninuno ng Heaven's Gate. Nagdadahilan lang pala siya. Sa sandaling iyon, nagsimulang magtanong ang buong audience kay Calvin. Parang ang daye mo, walang kwenta. Luluhod ka ba kapag inilabas ko ang badge? Kung hindi, maaaring patayin ka kaagad ng Law Enforcement Hall dahil sa pagsuway, tama. Mukhang kalmado si Harvey. Hindi siya nagmamadaling ipakita ang kanyang badge. Pumunta siya dito para masira ang loob, at hindi pumatay ng sinuman. Saka lamang maibabalik ni Quill ang kanyang pagiging pagka-inosente. Paulit-ulit na nagbago ang ekspresyon ni Calvin. Niloko mo ako. Hindi ka karapat-dapat. I just made you understand na kaya kitang sirain kahit kailan ko gusto.
Dapat mong malaman na isa lang ang dahilan kung bakit nandito pa rin ako para kausapin ka. Binibigyan kita ng pagkakataong ilabas lahat ng nalalaman mo tungkol sa nangyari kay Quill. Kung hindi, papatayin kita, tulad ng ginawa ko sa maraming taong katulad mo. Nang marinig ang mga salita ni Harvey at nakita ang paraan ng pag-upo niya, patuloy na kumikibot ang mga mata ni Calvin. Alam niyang hindi siya basta-basta susuko. Kung gagawin niya, siya ay magdaranas ng isang kakilakilabot na kamatayan. Huminga siya ng malalim at humakbang, saka pinandilatan si Harvey. Ano ang sinusubukan mong makuha sa pamamagitan ng paggawa ng gulo sa napakahalagang oras na ito? Gusto mo ng paliwanag, o humihingi ka ng benepisyo? Kung gusto mo ng paliwanag, wala tayo dito. Pero marami kang makukuhang benepisyo kung hihilingin mo. Basta itigil mo na ang pang-iistorbo sa akin tungkol kay Quill. Maaari mong makuha ang lahat ng pag-aari ng pamilya Gibson. Bibigyan din kita ng $150 milyong. Consider mo na lang tayong magkaibigan para dito. Maaari kitang gawing panlabas na elder ng Heaven's Gate. Maaari mong makuha ang lahat ng pera, koneksyon, at kapangyarihan na gusto mo. Magiging elite na rin kayo simula ngayon. Sumulat si Calvin ng ilang numero sa tseke, pagkatapos ay itinapon ito sa harap ni Harvey. Nagulat ang audience. Lahat ng ari-arian ng pamilya Gibson. Posisyon bilang panlabas na matanda. At $150 milyong. Tulad ng inaasahan kay Young Master Calvin na gumamit ng gayong matinding pamamaraan. Ang mga ordinaryong tao ay hindi man lang makakaakyat sa ganoong taas, kahit na pagkatapos magtrabaho ng 10 magkakaibang buhay. Ang posisyon ng panlabas na matanda lamang ay gagawin ang sinuman na isang mahalagang panauhin sa nangungunang 10 mga pamilya, hindi mahalaga kung pumunta sila sa Mordo o Walls Inn. Kabanata 5170. Habang gulat na gulat pa rin ang lahat, may pumasok sa isip nila. Ang Lowe family ay malamang na walang anumang mental cultivation techniques. Si Quill dapat ay na-frame. Kung hindi, bakit susuko si Calvin? Kinuha ni Harvey ang tseke, at tiningnan ang mga numero ng may malalim na ekspresyon. Kunin mo ang pera at umalis ka, Harvey. Sigaw ni Calvin. Matulog ka na at kalimutan ang lahat ng nangyari dito. Ililibre kita ng pagkain bukas at tutuperan ang iba pang kondisyon sa oras na iyon. Hayaan mong may sasabihin ako sa'yo. Ibinigay ko ang lahat ng ito hindi dahil sa takot ako. Dahil 3 kilalang tao ang nakatayo kasama mo. At dahil mayroon kang badge ng pinuno. Naniniwala ako na dapat ako ay nasa iyong mabubuting biyaya. Sa ganoong paraan, hindi masasayang ang kapangyarihan ng Heaven's Gate. Mabuti pang pag-isipan mo itong mabuti. Kung tutusin, isa itong sagradong training ground ng martial arts. Kahit narito ang nangungunang 10 pamilya, 5 tagong pamilya, at 4 na haligi, kailangan nila na makinig ka sa amin. So, kailangan mong huminto habang nauuna ka pa. Kung hindi, kakilabot ang hahantong sa iyo. Matapos bigyan si Harvey ng ilang mga pakinabang at gumawa ng ilang mga pagbabanta, nagsimulang makaramdam si Calvin ng confident ulit. Naniniwala siya na binigyan niya ng sapat na paggalang si Harvey. Tungkol sa mga tseke, posisyon ng panlabas na matanda, at mga ari-arian ng pamilya Gibson. Natural na hindi siya makakapagbigay ng mga ganoong bagay. Plano niyang hawakan ang sitwasyon bago ipapatay sa kanyang mga tauhan si Harvey kinabukasan. Pinapakain mo ba ako? Tanong ni Harvey habang hawak ang cup niya. How generous! Sigurado ka bang hindi lang ito isang tangkang pagpatay? Hindi ka sapat na kumpiyansa na harapin ako ngayon, kaya kailangan mo ng 1 araw para ihanda ang iyong sarili lalaki, tama? Tumahimik si Calvin matapos malaman ito, hindi niya inaasahan na magiging ganito kahirap si Harvey pakitunguhan. Hindi na nakapagpigil si Emory. Tama na ang kalokohan, Harvey. Ungol niya. Ang mga salita ni Young Master Calvin ay katumbas ng kanilang timbang sa ginto. Bakit kailangan niyang magsinungaling? Ikaw, kung natatakot kang kunin ang lahat ng kita, kunin mo na lang ang pera at lumayo. Ang tseke lang na iyon ay sapat na para makakain ka sa 3 magkakaibang buhay.
Hamalakhak si Harvey. At kung tumanggi ako, tumanggi. Napangisi si Emory. Ano ang punto? Sa tingin mo sapat na ang sinasabi mong ebidensya para mabawi ang hustisya mula sa Heaven's Gate? Kahit na mayroon kang suporta ng 3 kilalang tao. Huwag kalimutan, ang nakakatandang grupo ang namamahala dito. Sa kasalukuyan, ang pamilya Lowe at ang pamilyang Bowie ay may tig-3 elder sa elder group. Ang ibig sabihin ng pakikipaglaban sa amin ay pakikipaglaban sa grupo ng matatanda. Ang gawin yun ay paglaban sa buong Heaven's Gate. Sa tingin mo ba magagawa mo lahat ng gusto mo dahil lang sa may badge ka? Huwag kang walang muwang. Walang sariling isip ang badge. Iba ang mga tao. Ang mga bisita ay likas na tumango. Tama si Emory. Hindi kailanman mapipigilan ni Harvey ang 6 na matatanda ng pamilya Lowe at ng Bowie. Pamilya na may lamang isang patag na piraso ng bakal.